Ligawan ko nga asawa ko simula 2011 hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko hindi ko siya hahalikan until the pastor you may kiss your bride. Usap-usapan ngayon sa iba't ibang social media platform si Alvin Aragon. Dating alumnus ng Starstruck Season 1, batchmate ni na Jeneline Mercado at Katrina Halili. Matapos niyang ilahad ang kanyang saloobin at paniniwala, kaugnay ng pag-alis ng kanyang misis na si IZ Trasona sa sex bomb group, pati na rin ang kanyang pananaw tungkol sa homosexuality. Sa panayam sa kanya ni Jigo Postolero ng Abante, sinabi ni Alvin na hindi siya, kundi si Lord Umano ang nag-utos kay IZ na mag-resign sa grupo. Ligawan ko nga asawa ko simula 2011 hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko hindi ko siya hahalikan until the pastor you may kiss your bride. Tapos papayagan ko siya mag-concert para magtawel lang na makikita ng gaano karaming lalaki sa buong Pilipinas. Tapos pasasayawin ko na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. I want to protect my wife. Ako lang titingin. Kasi ako ang husband. Bukod dito, nagbigay rin siya ng reaksyon sa pagpayag ni Vice Governor Alex Castro na magsayaw ang misis nitong si Sunshine Garcia sa reunion concert ng Sex Bomb habang suot ang kanilang dance outfits. Ayon kay Alvin, bahagi ng kanyang paninindigan bilang asawa ang magprotekta sa kanyang misis mula sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng pagnanasa mula sa ibang kalalakihan. Sinasabi nila, buti pa yung asawa ni Sunshine, Vice Governor, pinayagan sila mag-concert. Dapat nga hindi Dapat nga, yung asawa mo, ingatan mo. Hindi mo hayaan magsuot ng mga damit na para pagnasahan ng mga lalaki. Reaksyon naman dito ng GMA head writer na si Susette Doctolero. Huwag nating idaan sa relihiyon ng pagiging controlling and manipulative. Hindi sex o libog ang hanap ng mga nanood sa sex bomb concert. Anong mapapala ng mga libu-libong bading, mga bata at babae na nanood? Aliw, nostalgia, relatability, makalimot sa toxic na mga issue at problema, at simbolo ng kabataan nila ang sex bomb girls. Hindi lamang ito ang naging sentro ng diskusyon. Umigting din ang usapin matapos mabanggit ang anak ni IZ sa unang asawa, si Dre o kilala rin bilang si Sofia Trazona, isang trans woman at drag queen. Ayon sa ulat, hindi umano tanggap ni Alvin ang pagiging bading ni Sofia, dahilan upang hindi sila magkasama sa iisang bahay at naninirahan ito ng hiwalay. Sa gitna ng kontrobersya, nag-post si Sofia ng TikTok video na tila reaksyon sa pananaw ng kanyang stepfather na ang mga bading ay sa impyerno susunugin. Sa naturang video, habang nagpapakulay ng buhok, inilagay niya sa caption, "Basta papaganda na lang tayo para pretty haharap kay Lord." Na tila sumasalungat sa pahayag ni Alvin na sa impyerno itatapon ang mga bading. Ang daming bash ni IC. Doon pa lang sa anak niya naging pinili ang direksyon maging bading. Ang dami ng bash kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Anong point niya daw? Okay? Totoo naman Ano ba sabi sa Bible? God judged the homosexuality. Read the Genesis 17, 18, and 19. Those men in Sodom and Gomorrah wants to have sex with other men. Ngayon, ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung wag mong gawin. Di ba? Kasi mapapahama ka dyan pag ginawa mo. God will throw you to hell. If you continue to do homosexuality, mamuhay ka, and you don't want to believe in Jesus, I assure you, God will throw you to hell. Samantala, matapos mag-viral ang panayam kay Alvin, sunod-sunod naman ang social media post ng mga miyembro ng sex bomb na tila may kaugnayan sa issue. Nagbahagi si Sunshine Garcia ng Valentine's photo kasama ang mister niyang si Vice Governor Alex Castro, kung saan ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa suporta nito. Kapansin-pansin ang mga salitang grow at support sa kanyang caption na tila patama sa kontrobersya. "My date last night, nagkaroon din tayo ng quality time. And thank you lagi sa support. Hinahayaan mo akong mag-grow at gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Thank you sa pag-intindi. I love you, VG Alex Castro."
Samantala, nag-post naman si Ira Bermudez ng mga larawan ng sex bomb girls kasama ang kanilang mga mister habang masayang nakikisayaw at sumusuporta sa kanilang mga asawa. Caption ni Ira, grabe ang support ng husband ng mga sex bomb. Pati sa sayawan, hindi nagpahuli. Isa rin sa ikinainis ng maraming netizens ang naging reaksyon ni Alvin nang pasayawin ni Boy Abunda si IZ sa Fast Talk with Boy Abunda. Pagkamat makikitang masaya si IZ sa pagsasayaw, napansin naman ng viewers ang tila dismayadong reaksyon ni Alvin habang pinapanood ito. Dahil sa pag-viral ng issue, nahalungkat din ng netizens ang isang lumang panayam kina IZ at Alvin, kung saan pinaghinalaan umano ni Alvin ang kanyang asawa na nabuntis ng ibang lalaki. Dahil dito, kinwestiyon ng ilan ang kanyang imahe bilang makajos. Emmy. Nagka-COVID ka, Oo, di ba? pregnant ako kay Shikina. Tingin sa akin yung pregnancy test niya, positive siya. Sabi ko, hindi akin yan. Nag-hotel to nag-promote siya ng Netflix nung time na yun sa ABS. Pero mali ko kung ano nangyari, siya lang mag-isa doon, hindi ako kasama. Saning mag-isip, until ni-reveal ng Lord through my devotion. Yan, si IC, may kasalanan, guilty ang itsura niyan. Sabayaan ko lang, siya bahala ka. Ayun yun, paglabas ng baby, Kamukha niya. kamukha. Naglabas din ang saloobin ng aktres na si Rica Paralejo na kilala ring Christian. Ayon kay Rica, I totally understand the desire to share God with other people. But when you are not careful in doing it, whereby you sound self-righteous and all, then do not expect the message to come through. Love before judgment is the way of God. Sa kabila ng matinding batikos, may ilang netizens na sumasang-ayon sa mga binanggit ni Alvin tungkol sa mga aral na nakasaad sa Biblia. Gayunpaman, para sa iba, ang paraan umano ng kanyang pagpapahayag ang naging dahilan kung bakit marami ang nadismaya, lalo na nang sabihin niyang sa impyerno itatapon ang mga bading. Visual kasi ang lalaki. Pag ang babae nakahubad o kaya naman nakabra or naka-underwear, may effect yun sa amin. Sa mga nanay na walang bra sa loob ng bahay pero may anak kang maliliit na lalaki, naku po, ayusin mo yung damit mo. Huwag kang magsuot ng damit na kita yung mga private parts mo. Huwag kang magsuot ng maikling damit. Protektahan mo yung anak mo. Akala mo, iniisip mo, anak ko naman to wala namang mali siya. Mali ka dun. Bakit? Ang lalaki, visual yan. Tayo ay sexual being. Ngayon, yung mga anak mo na lalaki, tuwing umaga, tumitigas yan. Kaya, iwasan mong magsuot ng mga damit na maikli, kita yung private parts mo, wala kang bra, manamit ka. Bakit? Alam mo, sabi sa Bible, kung ikaw ang magiging dahilan kung bakit magkakasala ang bata, mabuti pa, lagyan ka ng lubid sa leeg na mayroong malaking bato sa kabilang dulo at yung bato na yun itapon sa dagat. Parang sinabi ni Lord, kung dahil sa'yo magkakasala yung mga bata, mabuti pa matakot ka kay Lord. Merong wholesome na sayaw, merong sayaw na seducing. Sige, sumayaw ka ng seducing. Ano mararamdaman ng lalaki pag may sumasayaw na seducing ang atake? Ano ang masasabi niyo sa isyong kinasasangkutan ni Alvin Aragon at sa kanyang mga paniniwala? Share your thoughts below.